So bago po tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, at kung nararamdaman mo po sa mga nanay at sa mga tatay na hindi po makatayo hanggang sa matapos ang iglesyang ito, ang gawain ito, maaari na po kayo umupo. At sa mga hindi po nakakaramdam, manatili tayo nakatayo. Okay lang po ba, mga kapatid? There's a challenge to all of us. So sa madaling salita, mga kapatid, kung maalala ko nung ako ay naririto sa iglesia ito under Pastor Eugene Banyas, nung ako ay inatasan at naririnig ko mismo sa kanya, sabi niya may 3 klase ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng palakpak ng ating mga kamay. So sabi niya, ang palakpak dito ay sa mga lamok. At ang palakpak dito ay sa mga tao gustong magkaroon ng, sabihin natin na ito ay para sa tao. Amen? Dito ang palakpak sa mga lamok. Kung meron ng lamok na naramdaman tayo. Dito ay palakpak sa tao. Amen? At ang palakpak sa Diyos. Lord! Lord! Ibalik tayo, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Dala-dala ko pa rin yun hanggang ngayon. Sama na ko mapagpag. Dala-dala ko pa rin yan, kapatid. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. So God bless us all and you may be all be seated. Thank you, Pastor. Wala namin manatili kami nakatayo. Praise God. The Bible says, see then that you walk circumspectly, not as a fool, but as wise, and last verse, redeeming the time, because the days are evil. Mga kapatid, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng isang bagay ng bawat isa sa atin ay dapat nating gampanan. Dapat nating gagawin araw-araw. At sa bawat pagising mo sa umaga, anong una mong ginagawa pagising mo sa umaga? Pagising mo sa umaga, ano ang dapat nating uunahin? Amen? Hello? Magpasalamat sa Diyos. Dahil humihinga ka pa. Pagising mo sa umaga, naramdaman mo na ikaw ay buhay pa rin. At isang bagay na dapat mo ipagpasalamat ay humihinga ka pa, malakas ka pa, dahil binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos para magpatuloy at sumamba at magpasalamat sa Kanya. Amen. Ang bagay na yan ay ang oras na dapat mong dahil napakalaga ng oras. Amen. Yung buong linggo na ginugol mo, meron bang mahalaga na ginampanan mo sa araw na yan? O sinayang mo lang? Pero, mga kapatid, hindi lahat ay nabibigyan natin ng panahon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko, nandito ka na sa loob ng iglesia na ito. Napakalaking biyaya na ikaw ay naririto sa Calvary Tabernacle. Amen. Meron tayong pastor na nagmamahal sa bawat isa sa inyo. At isa na kami doon. Amen. Kaya nung kami ay nakaapak sa iglesia nito, anong balik yung dati na kami ay naririto dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon, mga kapatid.
Hindi problema ang kakulangan ng oras. Hindi problema ay kung paano natin ginagamit ang oras. Ngunit, ang isang bagay na dapat nating malaman ay kung paano natin gugugulin yung oras na nilaan ng Diyos sa buhay mo. Meron nga kasabihan, time is nothing. Yung ba ang kasabihan na naririnig yung minsan? Time is gold. Napakahalaga, masigit na mahalaga ang oras. Ano man ang mga bagay na nakita sa mundo ito, mas mahalaga pa rin yung oras na ginugugol natin. Kaya bigyan natin ng pagkakataon, bawat pagising mo sa umaga, anong uunahin natin, ano yung dapat natin gagawin pagising mo sa umaga. Amen. Lahat tayo nakaka-relate dahil sa mga bagay na routine na nangyayari sa buhay natin. Nawa, mga kapatid ko, bilang anak ng Diyos, meron tayong prioridad sa buhay. At ano yung priority na dapat natin gawin, mga kapatid ko? Maalala ko nung tinawag ako ng pastor natin, Pastor Eugene, kahapon lang. Ang plano ko lang, mga kapatid ko, ay makapakinig ng mensahe ng pastor natin dito. Hindi kami nag-courtesy call. Dahil alam ko ang ugali nating pastor. Abrupt. Nakuha at Mr. Joyce sa church. At hindi nila makayanan yung ganong klase ng pamumuno sa iglesia. Pero hindi natin masisisi ang ating pastor. Amen. Kaya malaking bagay na dapat natin isipin na tayo ay laging handa. Dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas o mamaya. Kaya napakahalaga ng oras. Sa bawat patak ng orasan, kailangan merong halaga ang mga bagay na ginagawa ng bawat isa sa atin ngayon. Amen. Yung pagpunta po ba lang sa church, napakalagang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi sayang ang pagpunta mo rito, lalo sa mga bisita. Amen. Napakahalaga niyan. Kaya huwag mong sayangin yung oras na binigay sa iyo. The privilege. Amen. At gawin mo ang lahat ng mga kaya mo. Pastor, maraming tayong rason. May kasabi nga, kung gusto mo, may parahan. Pero ayaw mo, maraming dahilan. Saan tayo doon? Amen. Kaya kung may pagkakataon, grabe! Kung meron pagkakataon, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Pero kapag ang sabihin mo, wala tayong oras, wala tayong panahon, yun ang masaklap na katotohanan. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin na kayo ay naririto. Amen. Dahil ang Panginoon ang siyang magpapala, ang Diyos ang siyang magbibigay sa lahat ng ating pangailangan. All things work together for good to them that love God. And my God will supply all our needs according to His purpose and plan. Amen. Kaya hindi sayang. Gawin natin lifestyle ang ating pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen. Marami tayong dahilan, pero yun ang dahilan yan na hindi magiging hadlang para tayo manatili sa gawain ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, huwag natin sayangin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya nga, ang aming tema sa church last year is redeeming the time. The whole year, Pastor Juric. At ang oras at panahon na yan na ginugol namin, kailangan namin mag-evangelize. Doon napakahirap mag-evangelize sa Finland. Mapalad kayo, mga kapatid ko, nandito kayo sa Pilipinas, nasa Calvary Tabernacle. Napakadali mag-evangelize. Yung mga tao nang lumalapit sa iyo para lang hanapin ang totoo at tunay na pananampalataya sa Diyos. Doon, mga kapatid, napakahirap pero hindi yun ang hadlang para ibayagi o evangelize ang salita ng Diyos. Kaya, keep the good fight of faith. Patuloy lang, mga kapatid ko. Ano ba talong mangyari dahil sa amin ng Biblia, mga kapatid ko? For the gifts and calling of God are without repentance. Amen. Lahat tayo tinawag ng Diyos.
Amen. Lahat tayo tinawa ng Diyos. Subalit, ilan lang ang pinili ng Diyos. Kaya tayo ay manatiling sa kamay ng ating Panginoon. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Life is short. Ang buhay natin ay napakaikli lamang. Kaya, kailan mo pa gagamitin ang pagkakataong yan na ikaw ay nasa Diyos na? Amen. Kailan ka pa magiging magpursige na maglingkod sa Diyos? Kapag tayo ugod-ugod na, pag tayo mahina na, kung tayo matanda na, huwag mo nang hintayin po mga kapatid ko. Bagkus manatili tayo sa Panginoon. Amen. Ano man ang mangyayari, I will serve the Lord. Ano man mangyayari, mga kapatid ko, manatili akong maglilingkod sa Diyos. Psalms 90 verse 12 teach us to number our days. Amen. Bakit, mga kapatid ko? Dahil sa bawat patak o tiktak ng orasan, dapat bigyan natin ng pagpapahalaga. Pag-isip mo palang sa umaga, kanina mga kapatid ko, aking nabanggit, bigyan mo ng pagpapahalaga, importansya sa buhay mo. Dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. Hindi natin hawak ang buhay na ito, mga kapatid ko. Bagkus lahat, pag-isip mo pa sa umaga, mga kapatid ko, thank you, Jesus, buhay pa ako, Panginoon. Ano pa aking gagawin para ikaw ay mabigyan ng kalugdan at pagsasamba, pagpupuri, magpapasalamat sa iyo. Amen! Amen. Kaya mapalad po ang iglesia nito. Patuloy na kayo pinagpapala ng Panginoon. Patuloy na binabahagi ang salita ng Diyos. Patuloy na iningat at ginagabayan ng Panginoon. Amen. At higit sa lahat, mga kapatid ko, meron kayong pastor na tunay na nagmamahal sa inyo. Praise God. Lahat ng pumalakpak ay sumasang-ayon. Yung palakpak na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. James 4:14, life is like a vapor. Amen. Ang buhay natin ay parang isang hangin o kaya isang usok lamang. Sabi ng ating mga ngaral, amen, under the book of Solomon, life is vanity. Ang buhay ng tao ay walang kabuluhan. Ngunit yung buhay na yan ay bigyan mo ng pagkakataon para may pagpapahalaga. At ano yun, mga kapatid ko? Yung paglilingkod mo sa Diyos. Kung wala ka pang Diyos sa oras na to, ito na yung pagkakataon na lumapit ka at hanapin ang kapurihan at anuman ang plano ng Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa atin. Amen. Mga kapatid, mabilis ang panahon. Dati bata tayo, ngayon may responsibilidad na. Amen. Nakikita ko pa yung mga contemporary ko. Even though malayo kayo, nakikita ko kayo. Yung malakas na nagre-respond sila yun. Dahil kilala nila ang bawat isa. Lahat ng mga contemporary ito, pumalakpa nga sa Panginoon. Huwag kayo mahiya. Bata pa rin tayo, sabi dito. Dati bata tayo. Amen. Hanggang ngayon, bata pa rin tayo by nature. Sa puso. Amen. Dahil yung biyaya ng Diyos ay patuloy na binibigay ng bawat isa sa atin. Subalit, datapwat, ngunit, meron ka na ng responsibilidad na niyatang sa iyo ng Panginoon. Gusto ko mang alalahanin yung nakaraan, pero abutin tayo ng siyam-siyam dito. Baka abutin tayo mamayang gabi. Kaya isi-short ko na lang. Amen? Dati may lakas ka pa, ngayon napapagod na ang bawat sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang itinalaga ng Diyos. Kung dati-dati napakalakas mong magpuri, walang hadlang para purihin mo ang Panginoon. Walang hadlang para palakpakin mo ang Panginoon. Walang hadlang dahil malakas ka pa. Pero nung panahon na ikaw ay marami nang nararamdaman sa iyong katawan, nabago na ba? Nabago na ba?
Kung dati ang palakpak mo, napakatas pa sa noon. Pero habang tumatagal, normal lang po yun dahil tumatanda tayo physically. Pero nawa, yung puso mo hindi nagbabago. Tandaan mo, God is not changed. Hindi nagbabago ang Panginoon. Amen. Praise God. Life is temporarily. Kaya wag natin ipagpaliban ang mga bagay para sa Diyos. Sa church namin po sa Finland, nakakamiss tuwing Sunday ang gawain. Pero ang gawain namin po doon, Sabado. Kaya mga Sabatista po kami. No. Iba yung mga Sabatista, right? Seventh-day Adventist. Pero Sabado po ang aming gawain doon dahil iba po yung araw na ginugugol ng mga tao doon. Napakahalaga ng Sabado doon. Dahil yung pinaka-rest day ng mga tao doon. Kung dito, Sabado, sa Linggo ang rest day, doon po Sabado. Kung sa Saudi, di ba, Friday, ang pinaka-rest day nila. Sa Finland naman, Sabado. Kaya hindi tayo bound sa araw kung paano tayo sasamba sa Diyos. Ang mahalaga, sinasamba natin. Nagbibigay tayo, naglalaan tayo para sa Panginoon. Isang araw lang ang binigay ng Panginoon sa atin. Ipagdadamot mo ba ang buhay mo sa Kanya? Kung tutusin, lugi po tayo. Amen? Amen naman. Lugi ba tayo? 6 na araw nila ng Diyos sa'yo. Isang araw lang sa Diyos. Sinong lugi? Kung tutusin. Di ba ang Panginoon? Huwag mo nang pagkait ang araw na yan. Kung araw ng pagsasamba, nandito ka. Araw ng pananambahan, araw ng ating Panginoon, nandito ka lagi. Amen! Dahil yan ay para sa Kanya. Ang susi ng pagpapala ay ang ating katapatan, ang ating pagpupuri. Amen. Pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yung palakpak para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Marami nagsasabi, hindi dito Amen. Next year na po ako maglilingkod. Pastor. Amen. Marami tayong reason. Pero hindi acceptable, ika nga. Ano pa yung mga dahilan nila pag okay na daw ang buhay? Pastor, magsisimba lang ako kung pinagpapala na ako ng Diyos. Pastor, papasok na lang po sa church kapag nasagot na yung prayer ko. Umisa naman, papasok sila sa church para ipag-pray ng pastor. Di ba, ganun kadalasan? Pastor, narinig po na po yan. Matagal na po yan pinapangaral. Yes, ito po yun. Pero, yan ang buhay ng tao. Saka lang maalala ang Panginoon pag meron tayo. Amen. Malala ko nung nagpapastor ako sa Abra. Pastor, pag-pray na man, tapay, kami nag-abrudak. Tanong naka-abrudak. Amen, tulungan ti church. Ito good, amin. Para iti Apo, ito good tights ko, Pastor. No, sambatan lang ni Apo, iti kararag ang maka-abrudak. Marami na ako na pinag-pray. Pero gasang-gasat, isang apulo ng pinag-pray ko, may masalang iti simumbat. Dahil hindi na sa nakaalala sa Diyos. Pastor, pag may time na lang, saan ako magsisimba? Pastor, hindi ako makapagsimba dahil may sakit ako. Marami tayong dahilan. Amen. Pero pag gusto mo, amen, may paraan. Yan ang ating pangahawakan. Amen. Huwag nating ipagpaliban ang para sa Kanya. Yan yung oras sa pagkakataon na ibigay mo ang buhay mo. Mananampalataya ka man o hindi, tapat ka man o hindi. Yan ang ating obligasyon at responsibilidad bilang mananampalataya. Amen. Hallelujah. Pero ang tanong, sigurado ba ang bukas na naghihintay sa iyo? Sigurado ba yung panahon na ginugol mo,
na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga bawat pagising natin sa umaga, not my will, Lord, but thy will be done. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan na ang ating pangahawakan sa bawat ating ginagampanan. Unahin muna natin ang kalooban ng Diyos. Ano man ang gagawin mo, ano man ang priority mo sa buhay, unahin natin lagi na ang kalooban ng ating Panginoon. Yan lamang ang tayong obligasyon, yan lamang ang tayong responsibilidad bilang mananampalataya. Hallelujah! Samantala dalhin ng Diyos, samantala man tayo pupunta, unahin natin lagi ang Panginoon. Sa kalamban natin maalala ang Panginoon kapag pinagpapala ka na. Sa kalamban natin unahin ang Panginoon pag malakas ka na. Paano kung wala na tayong kalakas? Paano kung yung busa mo, butas-butas na, wala ka na may pagmamalaki? Paano, Pastor? Ganito marami tayong dahilan. Pero hindi po dapat yan ang dahilan. Hindi po dapat yan maging hadlang para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Dahil napakahalaga ng oras, babatid ko, sa bawat diktat ng orasan, lahat tayo ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Bawat segundo ng ating gagawin, bawat minuto ng ating gagawin, bawat oras, araw na ginugugol natin. Ito na yung oras, panahon na tayo magpatuloy, tayo maging magpalakas, dapat tayo magsigasig sa paglilingkod sa Diyos. Kung meron pagkakataon na hindi mo kilala, kausapin mo siya. Kung meron ka mang nakaaway, kausapin, humingi ng kapatawaran. Pastor, nasasabi mo lang yan dahil hindi mo nararamdaman. Yes. Kaya nga nandito po ako sa inyong harapan. Dahil napakahalaga ng oras. Amen. Sa mga nakakilala sa akin, amen, lalo ang aking may bahay. Amen. For almost ilang taon na tayo, Mrs. Joyce, sa Panginoon. 1999, almost 27 years nung kami kinasal dito. 1999 until now, 2026. So almost 27 years. Tama? Since 1992, nung kami nabaptize dito sa church, under Pastor Eugene. Mga young people kami. Yung mga young people ngayon, Pastor, ang tagal na pala. Bakit di pa kayo pinapanganak? Amen. Pero hindi kailanman nagbago ang paglilingkod ko sa Diyos. Mawala man ang lahat, wag lang aking Panginoon. Nasabi niyo ba yan? Pastor, wag naman. Mahal ko yung mga baboy ko. Mahal ko yung business ko, Pastor. Mahal ko yung asawa ko. Mahal ko yung anak ko, Pastor. Mahal ko yung mga bagay-bagay. Tama po yan, normal po yan. Pero sabi ng Biblia, unahin mo muna ang kalooban ng Diyos. Unahin muna natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Paano mamaya magra-rapture na? Handa na ba tayo? Anong sagot ng mga hindi handa? Pastor, binata, dalaga pa ako, Pastor. Gusto ko na mag-asawa. Hello, mga young people. Handa na ba tayo? Sa pagbabalik ng Diyos. Di ba? Amen. Sa mga nanay naman, handa na ba tayong sa pagsalubong ng ating Panginoon? Mga tatay, handa na ba tayo sa magbabalik ng Panginoon? Pastor, wag muna. Walang nakakaalam sa pagbabalik ng Diyos. Subalit ang tanging alam ko lang, babalik at babalik ang Panginoon upang kunin yung totoo at tapat na naglilingkod sa Diyos. At handa tayo sa kanyang pagbabalik. Amen. Wala nagpalakpak. Yung mga hindi nagpalakpak, hindi handa. Amen. Sabi nga dito, sigurado ka ba ang bukas na darating? Wala. Walang kasiguraduhan ang bukas. Amen. Ngunit, natapwat, ang kasiguraduhan na naghihintay sa atin, yung katapatan natin sa Diyos. Sa kanyang pagbabalik, handa po tayo. Kaya, ngayon, ito na yung oras, panahon, na manatili tayo sa Kanya. Ito na yung panahon na magpakatapat na tayo sa Diyos.
Hayaan mo lang yung mga bagay na sumasagabal sa'yo. Hayaan mo muna yung mga hadlang sa paligid mo. Ang mahalaga, naglilingkod ka ng may katapatan sa ating Panginoon. Ano mang mangyari, maglilingkod na ako ng tapat sa iyo, Panginoon. Ano mang mangyari, yung mga problema dumadaan sa buhay ko, hindi ko na yan bibigyan ng prioridad, kundi maglilingkod na ako sa Diyos. Amen. Lord Jesus, marami pa tayong mga reservation. Amen. Ano yung mga reservation na yan? Na humahadlang sa iyo. Tandaan mo, sabi dito, ang oras ay hindi pagmamayari ng bawat isa sa atin. Hiram lang natin ito mula sa Kanya. Magmula nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, pagmamayari ka na ng Diyos. Wala na tayong karapatan para hindi natin unahin ang kalooban ng Diyos. Sa bawat bagay na ginagawa mo, you need to prioritize, amen, the will of God sa buhay natin, kapatid ko. Ito na yung pagkakataon na lumapit ka sa altar na ito. Lord, kung meron pa akong hadlang, hindi po ito magiging bagay para hindi ako manatili sa iyo. Hallelujah. Pastor, ganito po. Yes, unahin mo muna ang kalooban ng Diyos. Anong ginawa mo sa oras na ginugol mo sa oras na to? Yung pagpunta mo ba dito ay 3 klase lamang yan eh. Amen. Sabi nga ni Sister Joyce kanina, I was glad when I said unto me, we are go into the house of the Lord. I was glad. Amen. May kagalakan, joy. Nung ikaw pagpasok mo dito sa loob ng santuario ito, merong kagalakan, merong joy sa puso mo. Yun lagi ang ating pangawakan. Hindi po yung mga bagay na iniiwan mo sa bahay at isip mo, nandito nga, pero isipan mo, tumatakbo kung saan na pupunta. Pero higit sa lahat, you are presently, physically present, but mentally stay here, not absent, sabi ka nila. Kaya kung nandito ka na, samantalay mo na mag-focus ka na sa Diyos. Mag-focus ka na sa Panginoon. Kung sabi ng ating worship leader, magpuri tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay umawit, kung hindi mo naradong umawit ka sa Panginoon. Yun lamang ang tayong paraan na mabigyan mo ng kalugdan ng ating Diyos sa buhay. Sabi ng ating pastor, ang Diyos ating pinaglilingkuran ay patay. Hello? Ang ating Diyos ay pinaglilingkuran ay patay, kaya magsabi amen. Hallelujah naman ang sagot. Yes. Dahil ang aking Diyos sa pinaglilingkuran ay buhay. Kaya ang nais ng ating Panginoon, buhay na pagpupuri at pagsamba at pagpasalamat. Kung naramdaman mo sumigaw ka sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! I love you, Jesus! Amen. Dahil hindi mo na masasabi yan paglabas mo sa santuario ito. Babalik naman tayo sa normal reality. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang, sabi nila. Kaya marami sabi, Pastor, papasok ko diyan kung alam ko na pagpapalain ako ng, yes, pagpapalain ka, pero babalik at babalik pa rin tayo sa reality. Hindi nangangahulugan kapag ikaw tumanggap sa ating Panginoon, ay mababago na yung gusto mong mangyari. No. Dahil hawak ka na, you are bought with a price. Ang buhay na yan ay pagmamayaran ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na nangyari sa buhay natin ay lahat kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kailangan natin tanggapin ang lahat ng ito. Pagsubok man, amen, pagpapala man, amen, tanggapin mo sa iyong buhay na yan ay kalooban ng Diyos. Amen. Hindi sa lahat ng panahon ay pagpapala. Meron din pagpapalo sa atin. At kadalasan, hindi nila matanggap yung pagpapahalo ng Diyos. Gusto nila pagpapala lang. Ganun ba ang buhay Kristiyano? Hindi. Kasama lagi ang pagpapahalo sa buhay natin para tayo ay lumago sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga batid ko. Hindi niya tatanungin kung gaano tayo kabisi, kundi kung gaano tayo naging faithful sa Kanya. Sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Yun lang ang nice makita ng Panginoon sa atin, yung katapatan natin sa Kanya. Hindi niya binibigyan ng pagpapahalaga yung mga achievement natin. Dahil babalik at babalik tayo sa Kanya na hubod-hubad. Amen. Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. All things are vanity.
in the sight. Pasensya na po yung mga nagsisimula pa lang tayo, introduction pa lang tayo. Pastor, Juric, ano oras ba tayo matatapos dito? 3 o'clock? Okay lang ba? 3 o'clock? Pastor, wag naman. Pastor Fritz! Kapag meron nag-request doon, come on, Pastor Fritz! Hanggang alas 5 tayo. Pero walang response, sige, hanggang 11 lang tayo. Pastor, sige. I will challenge you. Ano ibig sabihin ng redeem the time? Ang salitang redeem means to buy back or rescue from lost. Gamitin natin ang bawat pagkakataon para sa kanyang eternal purpose. Yun ang dahilan. Kaya, alam nyo ba, yung oras ngayon ay napaka-ikli na lang. Ninong balinggan. Pansin nyo, pagising mo sa umaga, mamaya, tanghali, mamaya, gabi na. Ilang oras na lang. Pag sa syudad ka, sa Finland, mapatid ko, napakabilis ng oras doon. At ang araw doon, tuwing summer, maliwanag pa hanggang 1 o'clock ng madaling araw. Maliwanag pa rin. Kaya kapag kayo dadako sa Finland, huwag kayong magtaka. Kapag summertime doon, napakahaba ng oras. Amen. Kapag winter naman, napakadilim naman, kapatid. Mula umaga, papasok ko sa trabaho ng 5 o'clock ng umaga, madaling araw, babalik ako ng 5 o'clock din ng hapon, madilim pa rin. Kapag sa summertime naman, papasok ko ng madaling araw, ng alas 5, napakaliwanag. At babalik din ako sa bahay ng 5 o'clock, napakaliwanag pa rin hanggang 1 o'clock sa madaling araw. Ganun po ang orasan doon. Kaya nga pag summertime, lahat ng mga tao doon, mga pinis, tuwang-tuwa sila. Dahil ayaw nila ng winter doon. Ayaw nila ng snow. Kaya nung papunta ko doon ng winter season, wow, tuwang-tuwa ako. First time na nahawakan ko yung snow. First time na nakita ko yung snow. Pero habang tumatagal, normal na lang. Amen. Kaya nagbabago ang tao. Ngunit, tatapat, subalit, nawa yung paglilingkod mo sa Diyos. Lalo yung pagsasamba mo patuloy na hindi kailanman magbabago. Yung una mong tinanggap ang Panginoon, dati natin mapalakang ganito, patuloy natin palakpakan lagi na. Dahil ang palakpakan nito ay para sa Diyos. Praise God. Kaya nga, gamitin natin yung oras na may pakinabang. Sa panahon natin ngayon, napakaikli na lang ang oras. Kaya gugulin na natin yan para sa Kanya. Praise God. Ano ang ibig sabihin ng redeem the time? Gamitin natin ang bawat pagkakataon para sa Kanya, and that is eternal purpose. We must work while it is day. John chapter 9 verse 4. Habang may lakas ka pa, maglingkod ka na sa Diyos. Amen. Habang may pagkakataon pa, kung meron mang sama ng loob ka sa iyong kapwa, kung meron ka mang nais ipahiwatig at humingi ng kapatawaran sa iyong kapatid na nagkasala sa iyo, huwag mo na hintayin na silang unang lalapit. Kung silang may kasalanan, huwag mo na silang hintayin na lumapit. Di ba yun ang normal? Kapag meron tayong kasalanan, may nagkasala sa iyo, hihintayin mo sila nung lumapit para humingi ng tawad. Tama? Pero kapag tayo may kasalanan, sinong unang lalapit? Siya ba o ikaw? Di ba tayo? Kaya huwag nyo nang hintayin pa, kapatid ko. Kapag may nagkasala sa'yo, humingi ka na ng tawad sa Kanya. Paano mo masasabi maibig halos ang Diyos? Paano mo masasabi na ikaw nagsasamba, nagpupuri sa Panginoon, niyang kapatid mo nakikita, hindi mo maibig halos? Ano ang halaga ng pagsamba mo dito? Kung meron ka mang, amen, kaaway, kung meron ka mang kasamaan sa iyong kapwa, wala ring halaga ang bagay na yan. Kaya nga tayo ay naririto dahil meron tayong Diyos na buhay na dapat nating bigyan ng pagkakataon dahil ang Diyos ay mapagpatawad at humingi tayo ng kapatawaran sa ating kapatid at doon ang pagpapala na naghihintay sa atin, kapatid ko. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Habang may buhay pa, amen, lumapit ka na sa Diyos because every opportunity does not last forever. Amen. Kaya ito yung opportunity, ito yung privilege, ito yung pagkakataon na bigay na natin ang buhay natin sa Kanya. Huwag na natin palagpasin pa, kapatid ko. Amen.
Habang may lakas pa tayo, Brother Ramon, amen, ibigay mo natin sa ating Panginoon. Habang meron pa tayong palakas na kailangan pa natin ibigay, kung paano pa tayo manghihina, kung kailan pa tayo bedridden, saka lang natin maalala ang Panginoon. Marami at marami na nakapakinig dito. Marami na mga kapatiran, marami na mga pastor na nangaral. Pero nagbabago ang lahat ng desisyon ng tao. Nagbabago ang lahat ng kaisipan ng tao. Pero nawa, mga kapatid ko, ito isang paalala sa atin. Amen. Habang meron pa tayong pagkakataon, habang meron pang oras, meron pa pagkakataon, huwag na natin bigyan ng reservation ng ating sarili. Bagkus, magpatuloy ka nang maglingkod sa Panginoon. Wala lang patupik-tupik, mga kapatid ko. Maglingkod ka nang na may katapatan sa Kanya. Yan ang isang bagay na dapat natin pagpapahalaga. Ang pagpahalaga kung saan, amen, ang opportunity na yan ay bigyan na natin ng pagkakataon upang maglingkod na tayo sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. Every now and then, mga kapatid ko, wala na akong iniisip, mga kapatid ko, sa edad nating ito. Amen. Na 25 years old. Amen. Hallelujah. Oh, yung mga ngumiti, hindi sila naniniwala. Yung mga contemporary ko, yes, Pastor, bata pa tayo sa puso, kaisipan. Amen. Sa tagal na natin naglilingkod sa Diyos, hindi normal lang tayo ay nagkaroon ng ups and down. Marami mga pagsubok sa buhay. Minsan dumating na sa buhay ko na hindi na ako maglilingkod, Panginoon, dahil napakahirap magpastor sa lugar na ito. Ang hirap mag-evangelize. Ang hirap silang invite sa church. Nung una pa namin, mga kapatid ko, na pumunta sa church na yan, amen, kami lang, pamilya. Pero hindi yun naging hadlang para hindi kami magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Ang unang church, mga kapatid ko, God, family, and congregation. Ang unang congregation po namin sa church, kaming pamilya. Amen. Walang-wala. Walang marunong tumugtog. Amen. Walang marunong mag-drums. At sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ito maging hadlang para hindi kami magpapatuloy. Gamitin mo mga anak ko na maging sila yung mga musician. Sila ay tatayo para magbahagi at ialay nila ang buhay nila sa iyo sa pamamagitan ng mga music. The rest is history. Ang panganay ko, sana yung keyboard. Amen. Sana yung nagpapatugtog sa church na hindi ko in-expect na mangyari sa buhay. Hindi ko ma-imagine na gagamitin ng Diyos. Pero yun ang prayer ko. Yun ang minsan, di ba? Lord, ibigay mo lamang ito. Maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Binigay na siya, pero question mark pa tayo. Ito na ba, Pastor? Ito na ba, Panginoon? Ito ba? Nagkaroon pa tayo ng doubt. Ibinigay na nga sa iyo ng Panginoon, nagda-doubt pa tayo. That's nature. Pero ang mahalaga, amen, ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. Yung panganay ko, si Jasmine, hindi ko in-expect na siya yung aming keyboard director o music director na nagpapagamit sa Diyos. Tayo ka nga si Jasmine. Sige, tayo ka, anak ko. Sige, tayo ka. I'm proud as your father. Let's tayo, anak ko. Tayo. Mahihayin yan. Pero sa totoo yan, amen, manipis ang kanyang mukha. So, Sister si Adasa naman, ang aming violista. Amen. Marunong siyang violin. Hindi niya nga kinuha yung kanyang violin para mag-special song siya. Minsan, nag-violin siya, hindi pa preaching, revival na. Amen. Kasi iba yung dealing ng Diyos. Hindi lamang after preaching, sa ating kikilos ang Panginoon. So ang aking pinakamabait na anak na si JB, siya nakakilala kay JB dito. Okay. Asa si JB? Asa ka na anak ko? Nasa CR ka na naman. Amen. So yun ang pinakamabait na anak ko ngayon, siya na yung aming drummer. Praise the Lord. So, lahat nagagamit, basta ibigay mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Kung hindi ka man nagagamit ngayon, pag-pray mo, Lord, ialay ko ang buhay ko para sa iyo. Gamitin mo ko para sa kayong kapurihan. At yung longing mo, kung dati-rati, ikaw yung taga-punas lang sa upuan. Dati-rati, ikaw yung trabaho namin ni Pastor Tino, kami yung CR supervisor. CR supervisor kami doon. Habang nandun kami sa CR, umawit kami ng mga bagay na hindi dapat walang tono. Hanggang ngayon, wala pa rin tono. Pero nagpapagamit pa rin sa Diyos. Amen. So, ganun din mga sa inyo. Kung meron kang desire na magpaghamit, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung sutinado ang buses mo,
Ialay mo yan sa Panginoon. Gagawin ng Panginoon para maging maayos ang boses mo. Yang aking mga anak, Sister Joyce. Amen. They are not born by, ano yan? They are not born musician. But they are born by process. Amen. Sa proseso. Pero ginapapagamit sila sa Panginoon. Ganon din po kayo, mga kapatid ko. Huwag mong sabihin, Pastor, wala akong halaga, wala akong plano, wala akong talent. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin si Brother Brother Tony. Brother Tony, God bless you. Amen. Ikaw pa rin ang papagamit sa Diyos. So wala ka ba bang successor, Brother Tony? Ikaw pa rin? Praise God. So, magpagamit lang tayo sa Diyos. Amen. Kung dati natin, diyan ka lang sa likod, dati yung panahon, tatayo ka rin sa pulpitong ito. Dahil meron kang desire. Amen. Nandoon yung magpagamit sa Diyos. So, say amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. 1 Peter chapter 5, verse 8. The enemy is looking for someone to devour. Sometimes, ito, makinig kayo. Sometimes he steals destiny by stealing your time. Amen. Hindi mo napapansin, ninanakaw na pala ng Diyos yung oras mo. Imbes na yan para sa Panginoon. Kaway. Amen. Ano yung bang kaway? Si tanig lang ba? Siya nang bang kaway natin? Amen. Minsan ninanakaw na ng Diyos. Ninanakaw ng Diyos. Ninanakaw ng oras, kaway. Yung oras mo. Amen. At yung oras na yan, hindi mo napapansin, lumalayo ka na sa Panginoon. Amen. Sometimes He steals destiny by stealing your time by, amen, the enemy. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi ninakaw ng Diyos yung oras mo dahil ikaw ay naririto. Amen. Amen. Meron ka mang gagawin sa labas, hindi mo yan binigyan ng pagkakataon, hindi mo yan binigyan ng priority na parito ka dahil alam mo na yan ang isang napakalaki at napakahalaga na oras para bigyan mo ng kalugdan ang Diyos. Amen. Na buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Paano natin mariredeem ang times? Ito nga. Unahin muna natin ang Diyos. Amen. Unahin natin ang prayer. Unahin natin ang Word of God. Kapag tama ang simula ng araw mo, tama rin ang direksyon ng buhay mo. Amen. Kapag inumpisa mong tama sa oras na ikaw ay nagising, amen, ang priority mo ay ang Diyos. Psalms 119 verse 105, God's Word is our guide. Hindi lahat ng pwede ay makakabuti sa'yo. As I said earlier, bantayan mo yung oras mo. Amen. Minsan, nananakaw na ng kaaway yung oras mo. Hindi mo namamalayan, mas binibigyan mo ng priority yung business mo. Minsan, binibigyan mo ng priority yung career mo. Minsan, binibigyan mo ng priority yung pag-aaral mo. Minsan, binibigyan mo ng priority, minsan, yung gusto mong gawin. Pero yung kalooban ng Diyos, lumilisa tayo. Kaya kapatid, amen, hindi lahat ng mga bagay na gagawin mo, amen, ay ito, ay tama. Ngunit sabi ng Bible, amen, in Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. At ito'y makakatulong sa atin para tayo ay manatili sa Kanya. So say, amen. 1 Corinthians chapter 10, verse 23, hindi lahat ay kasalanan, pero hindi lahat ay mahalaga. Minsan, hindi kasalanan ang problema. Sobrang distraction ang problema. Tandaan niyo, mga batid ko, amen, sabi nga doon, temptation is not
a sin. Am I right? But yielding into temptation is already a sin. Hello? Yung, ano bang Tagalog ng temptation? Tukso. Hello? Tignan mo nga yung katabi mo, tukso ba siya o hindi? Yung mamaya, naidlip ka na. Ano ba yung title ng preaching? Tatanungin mo sa katabi mo. Nakapokus ba tayo? Minsan, inanakaw nga ng Diyos yung oras na yan. Ninanakaw pala ng kaaway, sorry. Ninanakaw ng kaaway yung oras na yan. Kaya nga, mahalaga, amen, nabigyan natin ng pagpapahalaga para sa Kanya. Amen. Gamitin ang oras na yan para sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ang pinakamahalagang desisyon, mga kapatid ko, ay ngayon. 2 Corinthians chapter 6, verse 2, now is the day of salvation. Huwag mong hintayin na maging perfect ka, sabi dito. Mawala ang lahat ng problema mo o tumanda ka pa. God is calling you today. Delayed obedience is still disobedience. Praise God. Mga kapatid, yesterday, sabi dito, tapos na. But tomorrow, hindi sigurado. But today is a gift from God. Huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Huwag mo nang isipin yung bukas. Kung ano gagawin natin. Ang mahalaga, ngayon, nandito ka. Magpakapuspos tayo sa presensya ng Panginoon. Kung dati hindi ka mapuspos, yung dati hindi mo ma-receive ang Holy Ghost, ano ba ang hadlang? Bakit hindi mo ma-receive ang Holy Ghost? Ito na saliksikin mo, ang sarili mo. Panginoon, ano ba ang umahadlang sa akin para hindi ko maramdaman ang presensya mo? Kung dati hindi mo maitaas ang iyong kamay para magpasalamat, magpuro sa Diyos. Ito na yung oras para ibigay mo ng buhay mo sa Panginoon. Kung dati nahirapan ka, itaas ang kamay para magpasalamat. Amen. Ito na yung pagkakataon para itaas mo ang kamay mo para magpasalamat, magpuri sa Diyos. Hindi yan magiging hadlang para bigyan natin ng pagpupuri at pagpapasalamat ang Panginoon. Kung dati hindi mo matanggap ang Holy Ghost, ito na yung pagkakataon oras na lumapit ka sa altar at hingin ang kapatawaran kung meron man tayong kasalanan. Kapatid ko, alam niyo ang Diyos, amen, mapagpatawad. Ang Diyos, alam niya ang pangailangan ng bawat sa atin. Siya will stand, mga kapatid ko. Amen. Lahat tayo tumayo, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Church, kung hindi mo pa inilahan ang buhay mo sa Kanya, amen, ito na yung pagkakataon, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Kung hindi mo pa naibibigay ng lahat-lahat sa Kanya, ito yung pagkakataon para ibigay mo ng buhay mo sa ating Panginoon. Kung dati-dati, kapatid ko, hirap na hirap tayo. Amen. Ito na yung pagkakataon para ito ay may bigay natin ng bubuos sa Kanya. Hallelujah. We need to walk wisely. We need to love deeply. We need to serve faithfully. Hallelujah. We need to follow Jesus completely. And that's what we need right now. Hallelujah. Ito na yung pagkakataon para iparamdam natin sa ating Panginoon. Kung dati-dati nahihirapan ka, kung dati-dati ayaw mo, nahihirapan ka dahil nahihiya ka, ito na yung pagkakataon. Mga kapatid, we need to walk wisely. We need to love deeply. We need to serve faithfully and follow Jesus completely. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Lord Jesus, patawarin mo ko, Panginoon. Hindi ko manibigay ng buong buhos sa iyo dahil sa mga bagay na umadlang sa akin, Panginoon. Jesus, right now, hallelujah, alam ko na may plano ka pa sa buhay ko. Alam ko na meron kang nais ibahagi sa amin, Mama. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, church. The Lord is here right now.
God needs your presence right now. The Lord is here right now in our midst. Hallelujah, hallelujah. Bukas ang altar, mga kapatid ko, para humingi tayo. Ilapit natin, magpakumbaba, mga kapatid ko. Hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid. Damihin natin ang kanyang presensya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, habang tayo lumalapit dito sa harapan, napakaklaro ng mensahe na ating tinanggap sa umagang ito. The message right now is so clear. Redeeming the time. Hallelujah. Alam nyo mga kapatid, ang mundo natin ngayon ay hindi na po nagiging mabuti. Sabi ng salita ng Panginoon, the day is evil. This is not the time that we will just walk casually. Na ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay parang isang parte na lang ng buhay natin. But let me tell you, we need to make God our life. Amen. We need to watch how we walk, how we live, how we spend our time. Because time, hallelujah, our time today, our days today are getting evil. Hindi ko alam ang pinagdaraanan ng bawat isa sa oras na ito. But gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, narinig natin kanina sa ginamit ng Panginoon upang banggitin at sabihin ng mensahe. Sa bawat isa sa atin, yes, ang ating nakaraan ay nakaraan na. Ang bukas ay hindi pa natin alam. Pero ngayon, hallelujah, now is the day of salvation. Ito ang oras upang ibigay natin ang ating buhay. Hindi natin kailangan maghintay bukas dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pero ang alam natin ay ang nangyayari ngayon. Kaya ngayon ang oras para ibigay natin ang ating buhay. Hallelujah, yes. God is here right now. Alam ng Panginoon ang iyong pinagdaraanan. Alam ng Panginoon ang iyong buhay sa oras na ito. Kaya gusto kong sabihin, God knows you. God knows your need. God knows your problem. God knows your need. Hallelujah, your circumstances right now.